Double dark blue, ah, double dark green, deck ino o decino, decino or deck ino blue. Ayan yung mga sinasabi nating mga parang akala nyo technical terms, pero meron pong ano yan, meron pong parang common name na tinatawag sa mga breeders. Happy blessed Sunday morning po muna mga kaibon. Bago natin paliwanag ba't ako umabot dun sa double dark blue, double dark green, etc. Konting inspiration naman, ito, Pampagana naman mga kaibon, no? Sabi ni Jeff Martinez Taruk, kung di ka nakikinig ng high school sa biology class mo, especially sa topic na genetics, malilito ka talaga at di makakasabay. Thank you sir sa mas in-depth mong pagpapaliwanag ng genetics and mutations. Marami po tayong mga fascinated sa ibon na kailangan ng ganitong kaalaman. Jeff Martinez Tarok naman. Ito lang mo sagot ko. Nakakatawa naman, nabanggit ito ni Jeff Martinez Tarok. Pero ito po mga kaibon, lalo na sa mga baguhan. Pipilitin nating masimplify. Ayun naman ito ulitin natin Pipilitin nating masimplify without being simplistic. Mahalaga ito mga kaibon, no? Dapat masimplify siya without being simplistic naman. Para kahit paano madaling maintindihan ng ating mga Pinoy breeders. Ayan po naman yung aking pangako at binibigyan ng matinding effort mga kaibon, no? Alam ko medyo mahirap talaga itong ating topic, kaya nga napapansin ko pagka medyo technical na talaga yung napag-uusapan, bumabagsak yung yung mga views. Sabi nga, naalala ko lang, makwento ko ulit Ito nabasa ko ba o something, parang sa sa novel ni Dan Brown. Parang mayroong chapter doon na magbibigay siya ng kung di ako nagkakamali kung akin yung my memory serves me right. Nagbibigay siya sa publisher nung kanyang libro. Sabi ng publisher, teka. Parang masyadong marami yatang technical terms dito. Mga ilang technical terms ba to? Sabi ni Dan Brown. Marami po sabi ng publisher niya, naku, sa bawat technical term na ilalagay mo dito, easily 100 hanggang 200 gustong bumili ng libro mo, hindi nabibili. Ayun! Kaya po ako, dahil nagtuturo ako ng color genetics at ang genetics, ang daming technical terms na wala pang Tagalog translation, abay duguan po talaga tayo mga kaibon. Pero, hindi tayo titigil. Pipilitin natin, buong Pilipinas mga kaibon. Kahit basics and fundamentals lang, isi-simplify po natin without being simplistic. Ayun naman! Ito pa. Gusto ko rin ito sinabi ni Ronald Coronel. Ganun pala pagpapangalan, Prof. Ito yung tungkol to kung paano magpangalan. No? Ito, basics lang binigay ko kasi medyo mahaba actually yung guidelines, no? Nung nomenclature, yung international nomenclature. Ganun po pala pagpapangalan, Prof. Ngayon may idea na ako. Sarap manood ng vlog mo after duty. Watching po from Hamburg, Germany. Ayun naman, nakakatuwa si Ronald Coronel kasi nasa cruise ship siya nung nakaraan, nasa Norway yan siya. Sabi ni Kaglensky, yun, may bagong kaalaman. Thanks sir, more power and God bless. Ayun. Ay lang muna na gilap natin. Babalik tayo dun sa sinasabi ko sa inyong mga technical terms or technical naming. Ang olive green po mga kaibon, olive green. Sayang wala kagad ako nahagilap na olive green. Minsan po wala na talaga akong time. Kaya nahiya ako dun sa mga nagsasabing, sir wala bang sample? Nahiya po ako pero siyempre may iba rin po akong ginagawa. Kaya hindi ko naman mabibigay ang 24/7 dito. Sana kung kumbaga malaki kinikita natin dito. Alam nyo, baryang. Baka magulat kayo kung magkano kinikita ako sa isang buwan. Baka sabihin nyo, sir, ang tiyaga nyo. Sa stars lang po tayo kumikita at hindi po ganun karami. Nakakatuwa po maraming mga generous na star senders, pero pag sinuman nyo yun sa isang buwan, magugulat kayo, sasabihin nyo, ba't ang tiyaga kaya nito mag-vlog? Ang barya-barya po mga kaibon, pero andito tayo. Masaya. Passion natin to ang magturo at maraming makinabang. At the same time, win-win. Habang nagtuturo ako, lalo kung natututunan naman yung color genetics. Okay. Double dark green is olive green. Double dark blue is mauve. Itong yellow bulls tsaka white bulls. Yellow bulls actually hindi po isang mutation. Okay? Yellow bulls ay dalawa po ang kombinasyon niyan. Isang dark-eyed clear o yung deck na tinatawag tsaka ino.
Allele genes po yan, kaya darating tayo dyan. Kaya nga po, hindi na i-split ang pag ginamit mo po sa identification, kunwari, no, green, split yellow bulls, hindi po yun angkop. Pasensya na po sa mga nakapag-ID ng ganun, baka hindi pa po umaabot yung ganitong kaalaman. Kasi pag sinabi po nating yellow bulls, kombinasyon po ito ng DEC-INO or DECINO na lalabas po kagad dapat yung pagiging yellow bulls niya o yung phenotype na yellow bulls na genotype naman na DEC-INO. Ibig sabihin, hindi mo pwede siya sabihing split. Hindi mo siya pwede sabihing split kasi lumalabas po agad yan eh. Ay babanggitin lang po natin sunod na vlog, medyo complicated yan. Kaya lang sinasabi ko, hindi po siya masasabing na split. Okay? Ganun din po pag sinabi yung split white bulls. Kasi ang DEC-INO lalabas kagad. So ngayon, ano naman ang white bull? Kombinasyon po yun ng blue, homozygote blue at DEC-INO. Okay? So, kaya po, hindi po yan nag-iisang mutation. Kaya ako naman po lagi nagpapaalala, naku po, nababash na po pala ako dito minsan, ha? May nagpi-PM sa akin, medyo marami-rami na rin pong parang nagsasabi sa akin na ganito po. Ay, naku naman, papapalitan na naman yung pangalan ni Jameson Yereban, masyadong, ewan ko kung makulit ba ang tawag sa akin o what, mga kaibo, no? Pero ang datingan, iibahin daw natin ang pangalan nakasanayan na natin tong yellow bulls, nakasanayan na natin tong white bulls, nakasanayan natin yung albino kasi ang albino po blue ino. Kombinasyon po yan ng homozygote blue at homozygote recessive ino. Pwede ring non-sex link ino. Okay? Kaya ang madalas kong sinasabi, kung kaya, tawagin na natin blue ino ang albino para alam nyo po, sa breeding program nyo, hindi isang mutation. Okay? Okay. O ngayon, medyo nababash po talaga ako ng konti, lalo na nung mga nakaraan. Lagi na lang pinapapalitan. Sino ba naman nga naman ako, di ba? Kumpara sa mga medyo nag-breeder na ng tuloy-tuloy, sabihin natin 20, 30 years na mahigit pa, mga veteranong nagbi-breeder po talaga. Talagang minsan, parang ang datingan sa kanila, hindi ko sila masisisi, no? Na, sino ba naman ako para magsabing, kung paari, pwede nating palitan ng pangalan yan. At yung mga nakasanayan natin, malilito lang lalo kayo. Sino nga ba naman ako? Kaya minsan po, pasensya na mga kaibon, gusto ko lang kahit papano. Ito, napuwersa lang ako. Actually, hindi ko po ito binabanggit. Alam nyo po yan, sa lahat ng mga vlogs, kung nabalikan nyo, hindi po ako nagbabanggit nito at kahit sa mga katropa, hindi po ako lagi nagbabanggit o nagmamalaki nito. Bakit po parang ang datingan ng salita ko is pagmamalaki? Dahil kahit papano po, kung sa pagpapangalan naman din po lang naman ng mga mutation, hindi ko po ipinagmamalaki na may isang Pinoy breeder na nagbigay ng suggestion sa isang bagong mutation that was way back 2014, 2015. Okay may bagong mutation pong lumabas sa Rosicolis or ALBS1 na ang nagpalabas po parang Italian breeder, si Miriam Bisiacci. Shout out po kaya Miriam Bisiacci. Nakahuntahan po natin yan. Italian breeder po yan. Nakapagpalabas po sa Rosicolis naman o ALBS1 ng bagong mutation. Okay? Itong bago niyang mutation, ito yung tinatawag na may makikita kang pagkakakilanlan ng babae sa lalaki. O, di ba? Alam naman natin, halos lahat ng color mutation, hindi mo malalaman kung babae o lalaki. At ang mismong ALBS1 at ang I-ring group, kasi merong mga ibang species na nakikita yung babae at lalaki, may markings Pero ang Rosicolis at yung I-ring group, yung apat na I-ring group, Personatus, Fischeri, Nigrigenis, Lilianae, hindi po malalaman kung babae o lalaki. Kaya nga nauso yung DNA testing, di ba? Yung DNA sex testing o gender testing. Pero, si Miriam Bisiacci, meron siyang napalabas. So, Rosicolis to na slightly ang melanin sa babae, sa belly at sa body parts, medyo nabawasan. Ano yun, di ba? Ang melanin, pag nababawasan, nagla-lighten up. Di ba? Ang nababawasan po doon yung melanin. So, meron tayong picture dito para pakita ko na rin po sa inyo. Ay naman! Ayun. Ayan po ito muna. Ito po si Miriam Bisiacci mga kaibon. Kita ba na maayos? Parang medyo hindi ganun kaganda.
Ayan. So, ayan, ha. Ito po ang kanyang rosicolis, oh. Ito po yung female, kaya nga dimorphic, eh. Dimorphic. Ipapaalala ko po mga kaibon, ang ibig sabihin ng dimorphic, from D-I-M-O-R-P-H-I-C, or dimorphic, nalalaman po, may pagkakakilanlan kung babae o lalaki. At ang pagkakakilanlan, ito po ang babae, dahil nga nabawasan ng konti melanin niya, naglighten up po. Ayan o, naglighten up yung body niya. Oh. Kumpara dito sa lalaki, na medyo greenish pa. Okay? So, malalaman ng babae at lalaki, may pagkakakilanlan. O, ngayon, anong papel ko dyan mga kaibon? Ito pa pala, ayan, yung mga pictures, oh. Ayan. O, ito pa. Female, male. Medyo bluish pa. Ito, medyo naglighten up na. Kasi nga, nababawasan yung melanin. Alam ng mga nakasunod sa vlog natin, ang galawan ng pag nababawasan ng melanin. Ayan, si Miriam Bishachi. Okay, anong naging dito? At anong naging papel natin dito, no? Yung sinasabi ko pong Pinoy breeder na kumbaga naisama sa ganitong pagpapangalan ng international mutation o international nomenclature. Ayoko po sana magmalaki. Kaya lang minsan napapersa ako pag meron ako naririnig na sino ba naman yan para kumbaga pagpilitin niya, hindi naman pinipilit, no? O parang kinukumbinsing palitan natin ng pangalan ng mauve. Palitan natin ng pangalan ng olive green, palitan natin ng pangalan ng albino, ng yellow bulls, ng white bulls. Even kung mapapansin nyo, hindi ko ginagamit yung salitang peach face, rose mask, o rosy face kasi pagka nagkaroon ng mga mutation, mawawala yung pagka-peach niya. Kaya ang tawag ko po rosicolis. Hindi rin po ALBS 1 kasi pag nag-ALBS 1 ka, meron na ng ALBS 2, yung Canus tsaka Pullarius, gagawin mo bang ALBS 3, gagawin mong ALBS 4, gagawin mo yung Swindernianus na ALBS 5, ang gulo na, di ba? Total, sanay na po kayong gumamit ng Personatus tsaka Fischeri na scientific name. Di rosicolis naman, scientific name naman din ng ALBS 1. Ayun naman. Eto na naman, sabi na naman nila, pumapil na naman, gusto na naman palitan yung ALBS 1 ng rosicolis. Ito po. Ito nga. So, babayaan nyo na ako magbuhat ng konti ng sariling bangko. Ako po yun mga kaibon, si Jameson Yereban, ang Pinoy breeder na may kinalaman sa pagpapangalan po ng bagong mutation na to noong 2015. Ito po. Ayan na naman po, no? Ayan, no? Ayan, no? Babae, lalaki, naglighten up dahil yung melanin, no? Nabawasan. Okay, yan yung pagkakakilanlan. So, hindi mo na kailangan DNA testing yung mga ganito. Ulitin natin, hindi mo na kailangan ng DNA testing kasi may pagkakakilanlan, may pagkakaiba ang babae sa lalaki, kaya dimorphic. Ayun naman. Ang ibig sabihin po ng dimorphic, DI, tapos MOR. Teka, pakita ko na nga po yung sandali lang po para mas lalo nyo maintindihan. Ayun. Nandito po tayo ngayon. Sa website po ni Dirk Van den Abil. Dito po kayo lagi magpunta. Naku po, napakaraming matututunan dito. Puntahan nyo po lagi itong website na to. Kay Dirk Van den Abil po ito. Ito po nakakatawa. Tingnan nyo mabuti. Meron ditong picture si Dirk Van den Abil. Ayan. Pero blurred yung iba. Ayan, blurred. Blurred. Pero ito si Dirk Van den Abil. Kasi po, Zoom meeting po yan. Zoom meeting. Nasa Pilipinas po, mga kaibon, courtesy. Again, saludo na naman tayo. Courtesy ni Rupert Bernabe. Nagzo-zoom meeting po sila. May naiimbita ang mga Pinoy na pinangungunahan naman ni Rupert Bernabe. Ito po siya, actually, blurred lang. Rupert Bernabe, shout out naman. Ayan po, si Dirk Van den Abil. Okay, kaya nga webinars. So, ayan, webinars. Online courses. Ornithogenetics, yung website, So ngayon po, ito po yung DM Jade. Ayun naman, DM Jade. Anong naging issue dito? Sa pagpapangalan po mga kaibon, marami pong mga grupo. International groups, meron sa Europe, meron sa America, meron sa South America, meron sa North America, sa iba-iba. Meron din dito sa Asia. So ngayon, pag may sumusulpot, siyempre pag-uusapan. Ang salitang Jade po, kasi nung unang tinawag to ni Miriam Bishachi, nagamit niya yung pangalang Jade. Okay? Ang Jade, greenish ng konti yan, di ba? Maraming shade ng Jade. So ngayon, nung pumapalag po ngayon, I don't know, mali yata yung word na pumapalag. Medyo nagkaroon ng konting issue, diskusyon
Dahil sabi ng ibang mga grupo, nagamit na namin yung word na Jade, ginagamit na namin yan sa ibang mutation. Tapos gagamitin nyo na naman, parang ang dating kay, kumbaga, kasi parang sumasang-ayon na si Dirk Van den Abil na Jade na ang ipangalan sa mutation. So nagkaroon ng diskusyon mga kaibon, ha? Nasubaybayan ko itong diskusyon na to actually. Kaya nga ako nakasingit. Nasubaybayan ko diskusyon, sabi nila, lagi na lang, parang ang dating, parang gusto na lang laging ang magpangalan si Dirk Van den Abil. Abay, hindi naman po sa pag-ano, kailangan naman talaga pag-usapan. Pero dahil nga mas marami, medyo maalam talaga si Dirk at sumusunod siya sa international nomenclature, kadalasan siya yung nakakapagpangalan. Pero hindi naman natin sinasabing lahat ng sinasabi niya is tama kagad. So, dapat pag-usapan. So, yun na nangyari, nagkaroon ng diskusyon. Ano dapat ipangalan sa mutation na yan dito sa Rosicolis na naipalabas ni Miriam Bisiacci? Kasi yung Jade, ginagamit na namin yun, ang sabi ng mga ibang grupo, mga international groups. Tapos, pag pinangalanan nyo yung Jade, magugulo na naman. Ayun, di ba, nagkakalituan. Kaya nga sabi ko, may tamang pagpapangalan dapat. So, ako nakaisip, mga kaibon, again, hindi po sa pagmamalaki. Kaya nga, ngayon ko lang ito binanggit dahil nga may mga nagsasabi na sino ba naman ako? Para kumbaga, kumbinsihin kayo na palitan ng pangalan ng Yellow Bulls, ng Albino, ng White Bulls, ng Mauve, ng Olive Green. Kumbaga, kailangan ko na tuloy sabihin to kahit hindi ko ito pinagmamalaki. Ako po mga kaibon, ang nakaisip ng tamang solusyon. Nag-email po tayo kay Dirk Van den Abil nung panahon na yun na nagkakaroon sila ng diskusyon. At sabi ko, Dirk, total may pagkakaiba naman pala ang babae at lalaki sa mutation na to sa Rosicolis na napalabas ni Miriam Bisiacci. At yung Jade naman nagamit na sa ibang mga pagpapangalan ng ibang grupo, magkakalituhan nga naman mga kaibo. Naisip ko, bakit hindi pangalanan nating dimorphic Jade? Ang ibig mong sabihin ng dimorphic, malalaman ng babae sa lalaki, may pagkakakilanlan o may pagkakaiba ang babae sa lalaki. Dimorphic. Pag monomorphic, mono meaning isa, di ba? Monomorphic, walang pagkakakilanlan. So kadalasan po, ganun ang mga color mutation. Ganun din po ang babae at lalaki sa Rosicolis at sa Eyring group. Walang pagkakakilanlan, kaya monomorphic ang tawag. Dahil dito, may pagkakakilanlan, ay ulitin natin, pakita natin yung picture. Naman. Ayan may pagkakakilanlan, Babae, lighten up. Lalaki, hindi. Okay, kasi nag-lighten up yung melanin niya. Ayan, again, si Miriam Bisiacci. So, meaning, dimorphic yung mutation na yon. At, ayun nga, nung na-realize ko yun, nag-email tayo kay Dirk Van den Abil. Pinaliwanag ko, Dirk, bakit hindi na lang DM Jade ang ipangalan, dimorphic Jade? So may ibig sabihin, pinpointed kagad na kakaiba siya dun sa mga ibang pinangalanan na Jade. Dimorphic Jade. DM Jade. Ito po yun ngayon mga kaibon. Nasama na po sa article to ni Dirk Van den Abil noong 2018 pa. Ito po mga kaibon. Ayan naman! DM Jade or Dimorphic Jade. Yan, 2018 pa po. Dirk Van den Abil. Ito, babasahin ko po sa inyo. Kasi ito, tapos na kami mag-email nito Tapos na po ako mag-email at sinagot na ni Dirk, As promised to Mr. Jamison Yerevan, I discussed this week his proposition to use DM or dimorphemic, pareho lang po yan, dimorphemic in combination with Jade. Ayun naman. So ngayon po mga kaibon, itutuloy natin to. Ayun. So ang sinasabi po dito ni Dirk, ito, basahin nyo na lang po ito. Search nyo lang po yung dimorphic Jade, basahin nyo na lang po. Pero ayun, ang linaw po na matapos ko sa email, nag-promise siya sa akin na i-discuss niya this week yung proposition to use dimorphic Jade or DM Jade. At nagkaroon na nga po ng pagkakataon na mabagoy gawing pangalang dimorphic Jade dahil po sa inyong abang suggestion, sa inyong abang lingkod na nag-suggest, kumbaga. Ito actually, meron pa ditong isa na sinabi na niya talaga na ano na natin na ayun. Ito pa mga kaibon. Another article to. Ayan, sabi niya Mr. Jamison Yerevan suggested to use dimorphemic in combination with the name Jade. It was clear that the use of DM could solve both problems. Di ba? Sabi sa inyo, nagkaroon ng diskusyon, nagkaroon ng problema. Kaya nung sinabi kong gawin na lang nating DM Jade or dimorphic Jade, Dirk, napagkasunod.
napagkasunduan na tama, gawin na lang nating DM Jade. O, yun po mga kaibon. Ayoko naman magmalaki, pero kahit papaano po, may isang Pinoy breeder, ang inyong abang lingkod, na nagkaroon po ng kontribusyon sa pagpapangalan internationally naman sa mga mutation. Kaya po sana, kung medyo particular ako, lagi ko sinasabihan ko yung, ini-encourage ko kayo na palitan nyo kaya ang pangalan ng Yellow Bulls, gawin yung Deck Ino. Palitan nyo kaya ang pangalan ng White Bulls, gawin yung Blue Deck Ino or Deck Ino Blue. Ang albino, Blue Ino na. Yung mauve, tawagin nyo ng double dark blue kasi dalawang dark factor tsaka blue ang combination nun. Ang green, may dalawang dark factor, gene, kaya double dark green ang pinapatawag ko sa inyo. Ay mga kaibon, wag po sana kayong ma-offend kung medyo particular ako sa ganun. Gusto ko lang naman pong maiwasan yung kalituhan. Para rin po sa inyo yun, para maging consistent kayo. Ayan tuloy, napilitan ako magbuhat ng sariling bangko. Pagpasensyahan nyo na, hindi ko naman po binabanggit yan. Kahit tanong nyo sa iba at sa lahat ng vlog, di ko nababanggit, di ba? Pero pag naririnig ko naman na merong mga konting na kumbaga naririnig-rinig lang naman na parang sino ba naman daw ako para magsabing palitan yung mga pangalan na yun. Ayun tuloy, napilitan ko na pong banggitin itong ating nabigyan na suggestion kumbaga naman. Yun lang po mga kaibon. Tuloy-tuloy lang po tayo at pipilitin nating maiwasan ng kalituhan. Magtanong lang po kayo mga kaibon. Ay, ito pa po pala maganda mga kaibon bago natin tapusin. Naalala ko si Marvin Irang Agustin. Naalala ko si Marvin Irang Agustin, mga kaibon. Ayan, na-distract ako. Maingay kasi itong aso ko. May nabanggit siya na parang dimorphic yata. Kung di ako nagkakamali, if my memory serves me right. Kung di ako nagkakamali, parang may binanggit siya na ang Ewing may pagkakakilanlan kung babae o lalaki. At parang narinig ko na rin ito. Hindi ako nagkaroon na experience dyan eh. Kaya yun po mga kaibon, i-comment nyo nga. Kung may pictures po kayo, mas maganda. May documentation kayo. Kasi pwede po nating ipadala yan kay Dirk. I-email po natin si Dirk na meron pong ganito, mga Pinoy breeders na karanasan at ito yung documentation. Kung talaga bang may pagkakaiba o pagkakakilanlan ang Ewing, babae sa lalaki. Comment nyo po. Tutulungan ko kayo dyan mga kaibon. Okay! Hasta la vista!